Meron na namang mainit ngayon at na-name drop pa si LTO. Marami na tayong mga nakitang mga ganitong klase ng tao na patunayan yung LTO na hindi nyo tao ito. Kasi nga marami ng kaso ng ganyan na mga tuta ng pulis, tuta ng LTO, tuta ng kung sino, yung mga ginagamit sa kalye. Tingnan mo naman yung mukha niyan. Adik na adik ang mukha. Papaano yan? Sabi nga, kung nakatambay lang yan dyan sa lugar na yan, LTO, madaling magmotor-motor, tumambay ka dyan, pag nasingil ka, na-entrap na. Patunayan ninyo. Dahil marami mapeperwisyo itong mga ganitong adik na panoorin natin ito, mga kaibigan. Ayan. Walang bayad, sir. Papaamo kita sa LTO. Ano daw? Papaamo kita sa LTO. Isa pa. Papaamo kita sa LTO. Di ba? Ipapaano doon sa LTO na tipong tatawag. May mga tao-tao diyan sa paligid kasi na hindi mo masasabi kung nag-iisa yung bugok kalahati na yan. Dahil automatic na, sabi nga, kung nag-iisa ka, wala kang katropang kasama. Pero sa dami ng mga nandiyan dyan, kung umiiwas nga lang talaga sa away, sabi nga, may pamilya kang uuwian, di ba? Ang masaklap pa nito, may magandang hamon tong animal na to. Ano yung sinabi na itong bugok na to? Bayad naman po. Ano daw? Wala namang ganun, sir. Wala namang Bayad naman po. Di ba? May choices ka. Magbabayad ka o gulpe. Maghahamon ba yan? Sasabihin ng ganun-ganun na lang kung sadyang sasabihin na nag-iisa lang siya. Di ba? Automatic yan. Meron yang tropa pips dyan sa paligid. Yung mga nakatayo-tayo dyan. Panonoodin natin yung buong video. Pero sabi nga, intro muna tayo. Hello! Welcome back to my channel. This is Derek Rapido again, ang bangasero ng mga ulaga. At nandito na naman tayo upang magbigay na reaksyon dito sa isang bugok kalahating inutil na to na parang kala mo pag-aari niya itong binasabi na nakisilong yung mga nagmumotor dahil sa pagbiglang buhos ng malakas na ulan at inangkin na private property daw yung daan na yun. Aba, mayaman pa yata ito kay Villar. Hindi lang natin siguro alam na meron pang mas mayaman kay Villar dito sa Pilipinas, di ba? Pero bago natin tontonin itong kagaguhan itong animal na to, na sabi nga natin ini-name drop ang LTO. Dapat gumawa ng LTO dito dahil sila masisira dito. But unfortunately, marami ng mga ganyang klase ng cases na sadya namang mga tuta ng pulis, tuta ng LTO, tuta ng MMDA, at tuta ng kung sino-sino, mga tutang inang yan, di ba? Pero, nakakagigil nga naman talaga sadya. So, before anything else, please don't forget to click like, leave your comments below, subscribe, and don't forget to hit that notification bell and click all para lagi kang updated sa aking mga bagong uploads at maka-join ka sa ating mga live, himayin at balitaktakan, and please, share so we can spread the love and the knowledge. Okay? So, pakinggan natin itong nakakagigil na ito na senaryo tungkol nga dyan sa ginawa nitong inutil na to na inangkin yung lugar na yan kung saan nakikisilong yung ating mga motorista, no? At piling kanya yung daan na yan. Talaga nga naman, oo nga naman siya nga naman na talagang manggigigil ka. Ayan. So, panoorin natin ito. Ayan. Hindi ko lang kung saan ang location mismo ng tulay na to. Ayan. Sigaw-sigaw pa yan dyan, inuhotel na yan. Ayan. Parang kala mo kung sino-siga. May nakatayo, nakasul. Nakita niyo yun. Ayan. So, sabi nga, may mga tropa-tropa yan dyan. Hindi po pwede mawala. Ayan.
Ito naman nagre-record, naisahan siya. Pero ilang na siguro, para nga mga document ito, kudos din sa nag-record yan. Kaya rider na yan, no? Pan-joyride na yata. Sumisilong lang ako, sir. Sumisilong lang po ako. Sumisilong lang daw siya. Oh. Nagreklamo pa, meron daw yung iba na hindi pa nagbayad, di ba? Mahal pa sa SM tong hayop na to, kundi nga ba naman talagang masasampal mo nang wala sa oras. Kaya maraming tumutumbang bigla eh. Pag mga ganyan sa mga motorista, lalo na yung mga may dala-dalang bakal, pag mga ganyan ugali, tapos siyempre kalaban mo naman at tagapagtanggol ng mga kriminal, yung CHR, right? Pero yung naaabuso, walang tagapagtanggol tayo, right? Bayad saan, sir? Ayan. Parking. Alin daw, tinatawag pa, huwag mo na kayo malis, sisingilin ko pa kayo. Aba, parang, mayroon ba siyang entry-exit dyan? Nasasabihin na talagang, parking lot pala yung, ilalim ng tulay na yan, siyang highway na yan, Talagang pag umira lang kapal ng mukha ng mga tao, Talagang, ewan lang. Sa bayad. Bayad saan po? Wala naman bayad yung parking eh. Ano daw? Hindi naman po ako Private property dito. Aba, ngayon ko na nalaman na pag-aari niya pala yung area na yan. parking kasi umuulan. Hindi ako naka-parking pero nakaano lang ako. Oh. Wow, 60. Aba, pag pumunta ka sa SM, 20 lang ang parking. Ganon din sa may Robinson. Ito, malupit itong hayop na to. Batak na siguro. Kita yan, gigil na gigil yung mata. Di ba? Dilat na dilat. Di ba? Mababa na siguro yung amats. Kailangan ng panundot. No? Ito mga ganito, dapat to hinulog sa tulay Magkano? Sir, hindi naman to parking tong daanan kasi to. Nakailan ako. Oo nga naman. Oh. Wow. Private property. Di ba? Mayaman pa pala kay Villar to. Isipin mo, pag-aari niya yung buong highway na yan. Diyan sa may ilalim ng tulay. Ano ba to? Si Cosme ba to? Ay, sana pala. Home Along Dariles pala yun. Wala akong binibigay, sir. Yun pa lang, di ba? Sasabihin na kung tutuusin nandarag pa siya, nahahawakan niya pa yung sa helmet kasi di ba may mga camera yung mga riders. Yung ganun palang attempt na yun Pero sa dami ng mga riders na yan dyan, nga lang, sabi nga natin, ayaw lang nila talaga sigurong mailagay sa gulo sa isang sitwasyon. Kaya lahat nag-iiwasan na lang. Ano nga ba naman 60 pesos, di ba? But unfortunately, sa mga ganitong pagkakataon, pag napapabayaan yung ganito, yes, alam natin, medyo mahirap ang buhay. Pero yung pangingikil ng ganyan para sa mga nagtatrabaho ng patas, dapat sa mga to talaga, ginagawang pataba, di ba? Sa lupa o kaya pakapitan ng talaba. 30 years na raw siya dyan. Mukha pala pang 30 anyos to Ay, ano pala to? Na-hire pala to siguro kung sino man yung may hawak sa kanya sa LTO. Kasi di ba usong-uso ngayon, yung sinasabi na with 10 years experience or 25 years experience, tapos ang edad mo dapat 35 ang edad mo. So, 10 taong ka pa lang, may experience ka na, di ba? Nasa tiyan ka pa lang, nagtatrabaho ka na. Isipin mo, wala pa naman siguro 30 anyos mukha nitong hayop na to di ba? Pero hindi naman ako nag-ano Oo. Ano yung bayad mo? Anong bayad? Sir, di ako magbabayad kasi ano lang naman yan Dito boss, bawal kasi ito dito. Paano mo na-explain yung dumadaan na yun? Paano kung naging 30 years saan? Saan? Sir, nakaano nga lang ako, sumisilong na ako kasi umuulan. Sumilong ka, nagpunta, may bayad ka doon. Walang bayad, sir. Alin daw? Ayan diba, ni-name drop niya si LTO. Right? Oo, maaari sabihin na ni-name drop lang naman. Maaaring i-excuse natin na ginagamit si LTO. Pero minsan sabi nga natin is marami ng pagkakataon yung mga ganyan na tuta ng pulis, mga tuta ng mga taga LTO, tuta ng mga taga MMDA, di ba? Kasi noong nakaraan, nag-anunsyo ang MMDA, yung mga nakikisilong na ganyan, di ba, sa mga tulay, lalo't malakas ang ulan, na titikitan nila. So medyo malaki-laki rin yung tinatawag na fine.
So may nauna na sa kanila. Ito na si Boy Ulaga na bata daw siya ng LTO. Sa mga taga-LTO, sabi nga, familiar sa inyo yung lugar na yan, magmotor ka lang, di ba, tamambay ka dyan, pag nadyan yan, entrapment na, di ba, sabay-sabay kayong magmotor dyan, para masabi na nagawa nyo ng paraan yung mga nang-aabuso sa mga motorista sa lansangan. Dahil baka sa susunod, pag nagkataon na ito ay bigla na lang may pumatol dyan at tumimbuang yan dyan, kawawa naman yung patas na tao na nandahil sa mga ulagang adik, ang landing, magigipit pa ng CHR. Diba? Sabi nga, bigyan nyo ng punayan, LTO. Kayo na name drop right? Magkano ba yung babayaran? Oo. 60. Ay, hindi ako magbabayad ng ganun. Ang mahal mo naman. Wala ka 60 pesos. Ang kapal ng mukha mong animal ka. Wala namang ganunan, sir. Oo. Wala namang ganunan. Ikaw lang hindi nagbayad dito. Marami na nagbayad dito. Wow. Ano ba yung babayaran Dami na rin nagbayad, Isino nga lang ako. Mabuti nga, hindi pa nga kita nag-tax. May tax. Wow, may tax pa. BIR pa rin pala tong animal na to. Buti nga, hindi pa kita siningil ng tax Aba, malupit talaga tong tuta na to. Diba? Sensya na, LTO Kasi kayo na name drop tsaka sa dami ng mga abiryang nangyayari sa inyo, sabi nga, alam naman natin, di naman tayo pinanganak rin ng umaga. Right? Marami tayong kakilala na mga nangyayari yung mga ganyan, yung mga non-stop ninyong lagay-lagayan, yung mga estilo ninyo. Kaya sabi nga, para linisin yung pangalan ninyo, kayo na name drop. BIR, dinamay pa kayo. May tax pa. Pakisita na rin to. Nadamay-damay na to. Parang mga hindi naman pwedeng ganyan Ano daw? Hindi na, alis na ako. Alis na ako. Ayan. Walang ganon. Nakikita nyo sa paligid may mga nakatambay nakatayo na unusual na sasabihin na may mga nakatambay nakatayo. Kanina yung naka-asul, tapos yung isang nandiyan sa ledgi, di ba? Kasi sabi nga mahirap talagang pumalag na baka bigla kang makuyog dyan, no? Ayan, no? Mga tao-tao sa paligid dyan Nakikiano lang ako nakikisilong ako, umuulan Pinagmamalaki ka dito. May tutulong Ayan. sa'yo dito. Walang ganon, sir. Di ba, may pinagmamalaki ka rito. Kasi nga, isabihin, may pinagmamalaki siya. Kasi nandiyan lang sa ledgi-ledgi yung kanyang mga tropa pips na mga nag-aantay. Isipin mo, si Senta, maka 10, 600 na yun. Aba, marami-rami ng ano yun. Marami-rami ng baligtaran yun. Di ba? Sabi nga, kung panahon pa ng film na camera, di ba? Ang tawag doon 72 shots habang nagsisiksikan sila doon sa lugar na walang hangin. Right? Ganyan ang mga galawan ng mga, kitang-kita nyo naman sa gilid yung kanyang picture na dilat ang mata. Sabi nga medyo bumababa siguro to, kailangan na rest back. May tutulong. Wala kang Ayan. ganon. Bayad ka. Pupunta. Wala kang ganon, sir. Bayad ka hindi. Ano po ba? Wow, 30 years na ako dito. Sarap sampalin, nakakagigil talaga. Magkano po ba? Ayan. Oh. Di ba? May choices ka pa nga di ba? Magbabayad ka o gulpe. Kasi tinatanong pa nga niya, may pinagmamalaki ka ba dito? So, isang hiling lang, no? Diyan sa LTO regarding just sa scenario na yan. Na sabi nga natin, na kayo na name drop, kayo makakagawa ng aksyon sa bagay na yan upang patunayan na baka biglang-bigla, baka may ituro nga yan na taga-LTO na nadudula sa ledgi-ledgi, right? Nag-aabang-abang din. Tapos, komisyon ka, ikaw taga-singil, di ba? Hindi tayo tanga sa mga ganyan sitwasyon dahil marami ng anggulo ang ganyan ang nangyayari. Kaya ako sasabihin na nais ng LTO na malinis ang kanilang pangalan. Nine-name drop lang naman kami, baliwala yan. Hindi pwede sabihin na baliwala yan dahil walang karapatan ng kahit sino sa isang daanan na yan. Actually, yun nga lang sinabi ng MMDA na yung pagsilong na yun dahil nga nakaka-istorbo ng traffic is, hahayaan na lang madisgrasya yung mga nagmomotor, di ba?
kung magpapalit lang naman sila at maglalagay ng kapote, dahil karamihan naman ng mga riders, may mga nakaredy silang kapote dahil nga pabago-bago ang panahon. Pero yung ganito, naunahan na sila. Itong si Boy Batak, di ba? Si Boy Ledgi, na bata ng LTO. Sabi nga, kawawa naman yung mga tao dahil sabi nga 60 pesos, 60 pesos pa rin. Kung sasabihin na sa kinikita mo sa isang araw, kung ikaw ay tatawagin natin na minimum wage, right? Ang laki na nung nakaltas sa'yo. Sa mga nagbumoto sa 60, siguro, ano ba yan? Nasa 1 litrong gasolina, no? Ang nakarga niya, nasa magkano na ba ngayon? May 1 litro pa ba? No nakaraan kasi nakita natin is depende sa gasolina, di ba? It's always a big thing sa mga ganun ng kinikita. Wag makakatsyempo ng medyo may alam na, 'di ba? At biglang tumimbuang yan diyan, katulad nga na sinasabi natin, ipagtatanggol pa yan ng CHR, 'di ba? Ang tagapagtanggol ng mga kriminal. Ganun pa mangyayari diyan So at the end of the day, sabi nga kayo na humusga sa bugok na yan na talagang manggigigil ka. At sa mga nakakaalam sa mismong lokasyon na yan, ingat-ingat kayo, right? LTO, 'di ba? BIR, buti nga daw, di pa siya naningil ng tax. Singilin nyo si Boy Batak, BIR, kasi sabi nga, di ba, para malaki koleksyon natin sa at nagpapasya ng tax, di ba, bawal yon. Ayan, so sana naging okay sa inyo itong ating munting paalala at ating reaksyon dito sa bugok kalahati na ito, right? Kung nagustuhan nyo, please don't forget to click like, leave your comments, subscribe, and don't forget to hit that notification bell and click all para lagi kang updated sa aking mga bagong uploads at maka-join ka sa aking mga live. Himayin at balitaktakan, and please, share so we can spread the love and the knowledge. Okay? So, again, this is Dadrick Rapido, ang bangasero ng mga ulaga, at ingats kung nasang panig man tayo ng mundo. God bless us all. See you next time, everyone. Ciao. February 4, 2023 na mag-umpisa akong uminom ng Max GXL. At ayan ang napakagandang resulta. It's a real game changer, di ba? Umpisahan mo na rin. Just visit www.maxinternational.com at gamitin mo ang sponsor's ID number na ito for a big discount. Okay? Start taking Max GXL and live your life to the max. Ciao.